Hindi mo ba nakikita, Lydia? Hindi ito pangkaraniwan. Walang tao magsusunog ng labi dahil sa bawang. Aray ko! Ang sakit! Bata pa lamang ako. Alam ko na ang palatandaan na sa huwag kagari. Hindi mo ko malililang! Lagim FM. Lagim FM. Sabi nila ay walang hihigit sa pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Sa bawat haplos ni Nanay Lydia at sa matitibay na bisig ni Tatay Poldo, ay ramdam ko yun. Kahit hindi nila masabi ng deretsahan. Pero ang pagmamahal nila ay hindi lang nagtatapos sa pagbibigay ng pagkain o pagtulog na payapa. Ipinaglalaban nila iyon. Kahit pa ang kaharap ay halimaw na gutom sa dugo. Bata pa ako nang masaksihan ko kung paano nila pinoprotektahan ang aming baryo. At doon ko nalaman na hindi ordinaryong pamilya ang kinalakihan ko. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang pahina ng aming naging buhay. Sa piling ng isang nilalang na inakala kong tunay, pero nagtatago pala sa anino ng isang aswang. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Kara at sisimulan ko na ang aking istorya. Tay? Nay? Bakit puro dugo pong damit ninyo? Saan po ba kayo nanggaling? Nagkatay kami ng aswang, anak. Si Mang Berto, yung naglalakon ng langis dyan sa kabilang bahay. Matagal na naming tinutugis yun ng nanay mo. At ngayong gabi, nahuli din namin. Poldo, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan kay Kara. Masyado pa siyang bata para marinig ang ganyan. Ano ka ba naman? Bata nga siya. Pero kailangan niya rin malaman. Para hindi siya mabigla balang araw. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Pero hindi pa ngayon ang tamang oras. Hindi pa niya kayang unawain ang lahat ng yan. Kara, anak, hindi mo pa kailangan intindihin. Darating ang tamang panahon na mauunawaan mo kung bakit namin ginagawa ito. Pero, Nay, Tay, bakit kayo lang po? Wala po bang ibang pwedeng gumawa niyan? Kasi po, delikado po yan eh. Dahil tungkulin naming protektahan ka. At protektahan ang lahat. Kung hindi namin ito gagawin ng nanay mo, paano tayo mabubuhay ng payapa? At oo, kami lang ng nanay mo ang may tapang na gawin ito. At sa mga dahilan, ayaw naming mapahamak ka, anak. Basta isipin mo na lang ngayon, ligtas ka. Ligtas tayong lahat. Huwag ka nang mag-alala, anak. Kami ng itay mo ang bahala. 8 taong gulang pa lamang ako ng mga panahong na yon. Nang gabing iyon ay hindi pa man malinaw ang lahat, ngunit batid kong mabuting hangarin ang meron si inay at itay. At unti-unti ay nagsimula akong matakot sa mundong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa paglipas ng mga panahon at sa aking paglaki ay dahan-dahan kong naintindihan ang ginagawa nila. Lumipas din ang mga taon nang naging tahimik at payapa ang aming baryo. Oh, Kara, anak, kumain ka na. Pinagluto kita ng pansit. Pampahaba raw ng buhay, sabi ng matatanda. May kaunting adobo rin dyan. At pritong isda, paborito mo yan. Maligayang kaarawan sa'yo, anak. Nay, ang dami naman nito, parang piyesta. Pero salamat po, Nay. Ang sarap. Pati amoy, busog na ako. 2 tayong espesyal at pansit. Aba, 18 taong gulang ka na, iha. Dalaga ka na talaga. Pero tandaan mo, bawal magkanobyo, ha? Ay ako, Tay naman. Sa dami ng sinabi nyo, baka wala na tuloy manligaw sa akin kahit isa. Hayaan mo na, Kara. Ganyan talaga yung tatay mo. Pero may punto siya. Huwag ka munang magmamadali.
Pag-aaral mo ng unahin mo, tsaka ng pag-ibig. Bata ka pa. At marami pang pagkakataon para dyan. Mahirap na kasi. Alam naman natin kung bakit tayo laging maingat. Matagal lang tahimik ang paligid. Oo, pero hindi ibig sabihin ay wala ng panganib. Tay? Tungkol po ba to sa mga aswang? Ay nako, huwag mo nang isipin yan, anak. Ang importante ay matagal na tayong walang naririnig na ganon. Isa pa, wala namang nawawala at walang biktima. Kaya huwag mo nang guloy ng isip mo. Pero hindi rin masama ang maging handa. Ganon ang kailangan matutunan ni Kara. Dahil hindi natin alam kung kailan muling bubukas ang dilim. Sa araw ng ika-18th birthday ko, kasabay ng tawanan at biruan, muling bumalik ang pangalan ng mga halimaw na matagal nang nanahimik. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob akong hindi iyon huling beses na maririnig ko ang tungkol sa kanila. Hanggang sa makilala ko si Gary. Bakasyon noon at pista sa aming baryo. Ang saya, may palaro, may palabas at parang buong Cotabato ay nagtipon. Nagpaalam ako kay Inay at Itay na sumama sa mga kaibigan ko para makapasyal at pumayag naman sila. Pero biglang napahiwalay ako sa mga kasamahan ko. At habang naglalakad ako sa gilid ng entablado, ay bigla akong nabangga ng dalawang lasing. Ay, magandang dilag. Diyan ka pupunta ha? Sama ka muna sa amin para mas masaya pag may kasama. Oo nga naman. Ang kinis mo pa naman. Halika na. Huwag ka nang mahiya. Halika na. Halika na. Kasi baka hinahanap na po ako ng Inay at Itay ko. Padaanin niyo po ako. Halika na. Huwag ka naman. Halika na. Hawakan mo. Ano ba? Halika na. Nasasaktan ako. Halika na. Bitawan niyo ako. Hoy, mga kumag, tama na yan. Piyesta ngayon. Hindi ito ang lugar para manggulo kayo. Bitiwan niyo siya bago pa ako magalit. Sino ba? Parang dayo ka dito ah. Tapos makikialam ka kagad. Hindi ko kailangan maging taga rito para itama ang mali. Kung ayaw niyong mapahiya sa harap ng tao, umalis kayo at layuan niyo ang dalagang yan. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka kung saan pa ako nadala ng mga yun? Wala yan. Bakit nga pala nag-iisa dito? Gabi na at delikato. Siya nga pala, ako si Gary. Galing Marinduque. Ikaw, ano pangalan mo? Kara, taga rito ako. Hinahanap ko yung mga kaibigan ko eh. Salamat nga pala ulit, Gary. Sana makabawi ako isang araw sa'yo. Naging malapit kami ni Gary sa isa't isa. Na kahit tapos na ang pista ay napapadalas pa rin ang aming pagkikita kapag nauutusan ako ng Inay sa palengke. Gwapo, matangkad at matipuno si Gary, kaya hindi ko maitatanggi na nahuhumaling ako sa kanya. Lalo pa at napakabait niya sa akin. Sinubukan kong huwag ilihim sa Inay at Itay ang tungkol sa kanya dahil magkaibigan lang naman kami. Pero isang tanghali. Kara, magsabi ka nga ng totoo. Sino yung nababalitaan ko na lalaki na madalas ka daw nakikitang kasama nitong mga nakarang araw? Po? Si Gary po, Itay. Yung nakilala ko nung pista. Dayo po. Hindi ko naman po sinasadya na madalas kaming magkasalubong. Pero mabait naman po siya. Aba, Kara, kilala mo bang taong yon? Hindi biro ang basta makipaglapit sa isang dayo. Baka akala mo. Hindi natin kilala ang pamilya niya at hindi natin alam ang pinagmulan niya. Paano ka makakasiguro na mabuti siyang tao? Nay, Tay, mabait po si Gary. Pinagtanggol niya ako ng pista.
Siya po yung nagligtas sa akin nung binastos ako ng 2 lalaki. Hindi niya ako pinabayaan kahit pwede naman na huwag na siya makialam. Sa tingin ko, sapat na yon para masabi kong may mabuti siyang puso. Aba, tingnan mo. Nabastos na pala itong anak natin. Di mo sinasabi. Sabihin mo, Kara, para mapagsabihan ko. Tama na, Poldo. Nangyari na yun. Tapos na. Ang mahalaga ay ligtas ang anak natin. At ikaw, Kara, kung talagang maayos ang binatang yan, dalhin mo siya rito. Huwag puro palihim na pagkikita. Mas mabuti nang makilala namin siya kaysa magduda kami ng magduda. Tay, hindi ko naman po sinabi sa inyo kasi kilala ko po kayo kapag nagagalit. At saka, kaibigan ko lang po si Gary. Pero kung gusto niyo talaga, ipapakilala ko siya sa inyo. Kinabukasan ay nakita kong muli si Gary na patawid ng ilog. Magandang araw sa iyo, Gary. Mabuti naman at narito ka. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Magandang araw din sa'yo, Kara. Ano yung sasabihin mo? Ay, kasi gusto ka raw makilala ng mga magulang ko. Medyo nag-aalala sila sa akin. Madalas tayong nagkikita magkasama. Kaya gusto ka nilang makilala para mapanatag sila. Yun lang ba? Walang problema sa akin, Kara. Normal lang naman na magtanong sila. Kung makikilala nila ako, baka gumaan ang loob nila. Salamat kung ganun. Ayoko kasi naisipin nilang may tinatago ako. O siya, sige. Bukas ng hapon, pupuntahan kita dito at sasama ka sa bahay. Maghihintay ako. At kinabukasan ng hapong yun, ay naisama ko nga si Gary sa aming bahay. Maingat ang kilos ni Gary, samantalang si Itay naman ay nakaupo at seryosong nakamasid. Iho, maupo ka. Ikaw naman, Kara. Kumuha ka ng maiinom para sa bisita mo. Opo, Nay. Ikaw pala si Gary. Galing ka raw sa Marindoque. Ano ba ang pakay mo rito sa Cotabato? Opo, galing nga po ako ng Marindoque. Ang pakay ko po rito, maghanap po sana ng mapagkakakitaan. Mahirap po kasi ang buhay namin sa probinsya. Kaya nagbabaka sakali po ako rito. Hanap buhay ba ikaw mo? Mahirap din naman ang buhay dito. Bakit dito ka naghahanap? Bali hanggang dito lang po kasi yung kaya ng perang dala ko. Nagbabaka sakali lang po. Pero alam mo naman na hindi madali para sa amin na magulang na basta magtiwala. Lalo't bago ka pa lang sa lugar namin. Kaya mo bang ipagtanggol ang anak ko? Kung sakaling may aswang? Tay, tama na po yan. Kaibigan ko lang po si Gary. At siyang aswang-aswang na yan, matagal na pong walang ganyan. Oo nga naman, Poldo. Ang mahalaga ngayon, nakilala na natin ang kaibigan ng anak natin. Ay nako, sandali nga. At nalimutan ko ng niluluto ko. May hinanda kasi ako para sa iyo, Gary, bilang pagtanggap sa iyo na kaibigan ng anak namin. O siya, eto ng luto na adobong manok. Nilagyan ko ng maraming pampalasa. Alam nyo na, para masarap. Pasensya na po. Medyo may naamoy lang po akong kakaiba. Siguro hindi ka naligo. Siya, kumain na tayo. Tikman mo itong lutong bahay ng asawa ko. Gary, ano nangyayari sa'yo? Ang init. Para ako napapaso. Diyos ko, bakit ganyan? Nalulusaw ang bibig mo! Poldo, tingnan mo! Tumabi ka, Kara! Poldo, anong ginagawa mo? Bakit may hawak kang itak? Hindi mo ba nakikita, Lydia? Hindi ito pangkaraniwan. Walang tao na masusunog ang labi dahil sa bawang.
Aray ko! Ang sakit! Bata pa lamang ako. Alam ko na mga palatandaan na aswang kagari. Hindi mo kami malilinlang! Kung ganon, hindi ko na pala kailangan magkunwari at magtago! Gary, anong ibig mo sabihin? Tsaka, bakit ganyan ang boses mo? Parang nag-iiba. Hindi na ako ang garing nagpakilala sa'yo. Hindi ako basta tao na kagaya ninyo. Diyos ko, Poldo! Tingnan mo! Nag-iibang anyo niya! Aswang! Aswang si Gary! Hindi totoo ito! Layuan mo kami! Layuan mo ang mag-ina ko! Hindi ka sasantoy ng itak ko! Isang itak lang ang panlaban mo, tanda. Tingnan natin kung tatagal ka. Tay! Mag-iingat ka! Hindi pwedeng ang tatay mo lang ang lumabas sa aswang na yan! Kailangan ko siyang tulungan! Pero, Nay! Matanda na kayo! Ang matagal ng panahon na hindi lumalabas sa aswang! Sigurado po ba kayo matutulungan niyo si Tay? Paano kung mapahamak kayo? Pinagtagpo kami ng tatay mo bilang mangangatay ng mga aswang. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Kaya ko at kakayanin ko hanggang sa huli para sa kaligtasan mo! Tay! Hindi mo kailangan gawin yan! Hindi na nagpapigil si Inay. Sumugod siya. Tanga ng gulok na kumikislap sa liwanag ng lampara. Kasabay niya si Itay na mahigpit ang hawak sa itak. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang tunay nilang tapang. Ang sabayang hampas, ang dugot sigaw ng aswang at walang takot nilang pakikipaglaban para sa akin. Nay! Mag-iingat kayo, pakiusap! Lydia! Bakit sumunod ka pa rito? Hindi mo na kaya! Poldo! Huwag mo akong pigilan at huwag mo akong maliitin! Alam mong kaya ko at kakayanin nating dalawa! Isipin mong anak nating si Kara! Bilisan mo na! At kantayin na natin ang aswang na to! Ha! Dalawa laban sa isa. Kahit pa magsama kayo, hindi nyo ako matatalo. At sa huli, anak nyo ang magiging hapunan ko. Sa pangalan ng bawat inosente sa baryo, dito ka mamamatay! Para sa anak natin at para sa lahat ng kinuha mong buhay! Hindi ito pwede! Diyos ko! Ang ulo ni Gary! Naputol! Lydia! Tumabi ka! Iitakin ko ang katawan niya! Hindi ako titigil hanggat hindi ito hiwa-hiwalay! Oo! Oo! Pira-pirasuhin mo at siguradong hindi na siya makakabalik! At matapos ang matinding labanan, ay tuluyan ng nakatay si Gary. Nay, Tay, salamat po. Kung hindi niyo ako niligtas, baka wala na ako ngayon. Pasensya na rin po kasi ako ang dahilan kung bakit nangyaring lahat ng yon. Masyado akong nagtiwala kay Gary. Anak, huwag mo nang akuin ang lahat ng sisi. Bata ka pa at marami ka pang makikilala. Yung mas karapat-dapat para sa'yo at yung taga rito para mas kilala natin. Oo nga po, Nay. Pero Nay, Tay, ilang taon po ba kayong naging mag-asawa noon? Dako, kung alam mo lang anak. Maagang kumarengkeng ang nanay mo sa akin. Pero syempre, ibang panahon noon. Mababatid mo kung tunay ang taong kaharap mo, lalo na kapag nagtapat ng pag-ibig. Alam ko rin noon na
Itinadhana talaga kami ng nanay mo. Aba, Poldo, kung makapagsalita ka eh, parang ako pang naghabol sa'yo. Ang kapal mo talaga. Hala, seryoso kayo, Nay? Kayo palang unang kumarengking kay tatay? Anak, huwag ka masyadong maniwala sa tatay mo. Siya ang hindi tubigil hanggat hindi nakukuha ang oo ko. Kita mo na, anak. Kahit saang anggulo, kami pa rin ang itinadhana. Nay, Tay, pangako po. Hindi na ako basta makikipagkaibigan sa taong hindi natin kilala. Natuto na po ako. Babotik kung ganun, anak. Basta ha, sa susunod, huwag ka basta maniniwala. Oo, Kara. At tandaan mo, hindi lahat ng tutulong ay totoo. Pero ang pagmamahal namin ng nanay mo sa iyo ay hinding-hindi magbabago. Nagpatuloy ang aming buhay matapos ang gabing iyon. Nagbalik ako sa pag-aaral, tahimik at nakatuon sa pangarap. Si inay at itay ay hindi na muling nagkatay ng aswang. Sa halip ay baboy ramo ang kanilang pinaghirapan. Ipinagbenta sa palengke bilang dagdag kita para suportahan ang aking pag-aaral. Natutunan ko na ang tunay na laban ay hindi laging nasa dilim o sa mga halimaw na nagtatago sa anino, kundi sa pagpili ng tama at sa pagtataguyod ng pamilya. Maraming salamat sa paglalahad ng aking istorya at sana'y kapulutan ninyo ng aral. Lubos na gumagalang, Kara. Lagim FM. Lagim FM.